Kamusta? Aking mahal na kapatid na lalaki, aking mahal na kapatid na babae, dalangin ko na ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ay sumaiyo ngayon at sa iyong pamilya, ngayon at magpakailanman. Amen. Ako si PR Antonio Jr. Mga kapatid, sobrang saya ko na makasama kayo araw-araw. Kaya tayo'y dapat magpasalamat. At alam nyo ba kung ano ang pinakagusto ko, mga kapatid? Ito ay dahil sinasabi ng salita ng Diyos na tuwing umaga, sa bawat umaga, ay inuulit ng Diyos ang kanyang awa sa atin. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi Diyos na nagtatanim ng sama ng loob o galit. Kahit may nagawa kang ayaw niya, handa pa rin siyang magpatawad. Kung hindi ka nakakagawa ng tamang desisyon, panahon ng magsimula ulit. Napakaganda nito mga kapatid. At maaari tayong umasa sa biyaya ng Panginoon. Hindi tinitingnan na ng Diyos ang mga maling nagawa mo noon. Alam niya na si Jesus, ang dugo ni Kristo ay kayang magpatawad at maglinis sa iyo, kaya niyang bigyan ka ng bagong simula ngayon. Amen. Gusto kong pag-usapan ito dahil naniniwala akong kinausap ako ng Espiritu Santo. Ipapasa ko lang sa iyo kung ano ang ipinapangako ng salita ng Diyos at kung gaano tayo pagpapalain nito. Ngayon, papuri sa Diyos, gusto kong pasalamatan kayong lahat dito na araw-araw. Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga kahirapan, kayo ay nananatiling matatag at malakas. Mga kapatid, labis akong nagpapasalamat para sa inyong buhay dahil alam ko ang halaga ninyo sa Diyos. Maaaring naririnig mo ako ngayon mula sa mahirap na sitwasyong kinakaharap mo. Isang disyerto, pero gusto kong sabihin, magtiyaga ka. Alam mo bakit ang disyertong pinagdadaanan mo ngayon? Bukas, maaaring wala na ito. Palagi kong binabanggit dito ang isang pangako na nasa Awit 34, talata 11. Gustong-gusto ko ang pangakong ito, na nagsasabing ang matuwid ay dumaranas ng maraming paghihirap, ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng ito. Kaya, maniwala ka, hindi mahalaga kung ano ang nangyari kahapon o kahit ngayong araw. Kayang iligtas ng Diyos mula sa lahat ng paghihirap na pinagdadaanan mo. Amen. Pero bago yon mangyari, may mahalagang mangyayari muna na ibabahagi ko ngayon sa iyo. Maraming tao mga kapatid ang matagal na nananatili sa disyerto, hindi umaalis. Laging nagdadalamhati at reklamo, negatibo ang pananaw. At hanggat hindi nila natututuhan ang aral, hanggat hindi nila natututuhan ang ituturo ko sa iyo ngayon, sa kasamaang palad, patuloy silang iikot sa disyerto, paikot-ikot lang. Hindi ba ganito rin ang nangyari sa Israel? Paikot-ikot sila sa disyerto ng 40 taon. Isang paglalakbay na dapat sanay ilang linggo o ilang buwan lang. Pero inabot sila ng 40 taon dahil hindi nila matagpuan ang lupang pangako. Bakit nga ba hindi agad pinayagan ng Diyos na makapasok sila sa lupang pangako? Dahil ba hindi pa nagbago ang kanilang puso? Mga kapatid, ang disyerto ay may kapangyarihang baguhin ang iyong puso. O kaya naman, kung hindi mo alam kung paano haharapin, magiging masungit ka, mapagtanim ng sama ng loob, isang taong laging masama ang loob, mga kapatid. Kamakailan, may lumapit sa akin at nagsabing, "Pastor, hindi ko maintindihan ang tita ko. 3 beses isang araw nagbabasa ng Biblia ang tita ko. Kung pababayaan mo siya, lagi siyang nagdadasal sa Panginoon. Pero pastor, hindi pa rin nagbabago ang tita ko." Tingnan mo, palagi siyang nagrereklamo. Kailangan naming ipaliwanag sa iba kung bakit siya ganoon. Alam mo yon? Hindi ko alam ang nangyari sa kanya, sabi niya sa akin. Hindi ko alam kung nakaranas siya ng pagkadismaya. May nangyaring isang bagay na dahilan kung bakit siya laging nagrereklamo. At sinabi ko sa kanya, tingnan mo, simulan mong ipagdasal yan. Hingin mo sa Diyos na ipakita sa kanya kung bakit siya umaasta ng ganun. Minsan, hindi alam ng tao na sobra na pala siyang nagrereklamo. Minsan ikaw, lalaki, nagrereklamo ka sa asawa mo at dinadala mo sa kanya ang bigat na hindi naman kailangan. Minsan, pag uwi mo galing trabaho, ikinukwento mo sa kanya ang mga di maganda mong karanasan, kaya lalo siyang lumalayo sa iyo. Ganon din, mga babaeng laging pinaalala ng asawa nila. Sabi sa Biblia, ang ganitong klase ng babae ay parang tumutulong gripo sa bubong ng bahay. Walang nakakatiis, di ba? Kaya sabi ko sa kanya, ipagdasal mo ang tita mo. Baka nasaktan yung tao dahil sa isang bagay, at ang mga taong nasasaktan, madalas silang makasakit ng iba. Gets mo? Kaya, hindi tayo dapat tumingin na parang hinuhusgahan o kinokondena, kundi may awa, kasi yun ang ginagawa ni Jesus. At kapag hinuhusgahan mo ang isang tao, tandaan mo ito, kapag hinusgahan mo ang isang tao, panlabas lang ang nakikita mo. Hindi mo alam ang nasa ilalim. Hindi mo alam ang mga sugat sa emosyon.
Yung mga naranasan nung bata pa sila. Mga kapatid, tayong mga matatanda, palagi tayong bumabalik sa mga karanasan natin nung bata pa tayo, gets mo? Bakit? Dahil tayong mga matatanda, dala-dala natin ang maraming pasanin na naipon natin nung bata pa tayo, madalas, mga kapatid. Hindi natin naranasan ang pagmamahal, ang pag-aaruga, at nagbubunga ito sa hinaharap. Naiintindihan mo? Ngayon, kapag may batang naghihirap, minamaltrato, o iniiwan, mga kapatid, sa kasamaang palad, magkakaroon iyon ng epekto sa hinaharap. Kaya kailangan nating hilingin sa Diyos na pagalingin ang ugat o pinagmulan ng problema, gets mo? Kailangan nating gumaling sa kalooban, mga kapatid. At naniniwala akong dadalhin ng Diyos ang kagalingan sa iyong buhay ngayon. Ikaw na nagsimulang makarelate dito. Ikaw na dumaan sa maraming pagsubok. At ngayon, baka may kamalayan ka na rin. Pero tandaan mo na ang Diyos, hindi ka lang niya ipapakita sa iyo ang problema mo. Dadalhin din niya ang tunay na kagalingan. Amen! Naniniwala akong nais ni Jesus pagalingin ang iyong damdamin ngayon. Kaya babasahin natin ang bahagi mula sa aklat ni Job. Malaking bagay ito para sa iyong puso. Bago ang lahat, hinihiling ko lang na mag-subscribe ka sa aking channel dahil gusto kitang tulungan sa iyong paglalakbay kasama ang Diyos araw-araw. Kaya, i-click mo lang dito ang button na mag-subscribe. Sa tabi nito, may lalabas na kampanilya. Piliin mo ang kampanilya at i-activate ang opsyong lahat. Ayos ba? Makakatanggap ka sa cellphone mo tuwing maglalagay ako ng bagong video. Purihin ang Diyos, tara na mga kapatid. Basahin natin ang aklat ni Job, Kabanata 42, talata 10 at 12. Ganito ang sinasabi, nang manalangin si Job para sa kanyang mga kaibigan, ang Panginoon. Ibinigay ng Panginoon sa kanya ang dobling lahat ng ari-arian niya noon at ibinalik ang kanyang buhay. Pinagpala ng Panginoon si Job sa ikalawang bahagi ng kanyang buhay, higit pa kaysa sa una. Hallelujah! Mga kapatid, napakagandang talata nito, di ba? Habang nanalangin si Job para sa mga kaibigan niya, ibinalik ng Diyos ang kanyang buhay. Pero ano nga ba ang ibinalik, mga kapatid? Ano talaga ang kailangan ni Job? Mga kapatid, matindi ang ginawa ng Diyos sa buhay ni Job habang siya'y nahihirapan. Totoo yan, Job. Nawala sa kanya ang kanyang mga ari-arian, nawala ang kanyang mga pag-aari, higit sa lahat nawala ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, at nawala rin ni Job ang kanyang kalusugan. Mga kapatid, dumating ang isang sakit kay Job na dulot ni Satanas ng kaaway na ayaw na magpatuloy si Job sa tapat na paglilingkod sa Diyos. Doon, nagkasugat-sugat si Job kaya kinamot niya ang mga ito. Mga piraso ng bubong, mga kapatid, matindi ang kanyang pagdurusa at bukas ang mga sugat. Sa madaling salita, ang gusto kong sabihin ay ganito. Madalas, nakatuon tayo sa pagdurusa ni Job, pero hindi natin gaanong pinagtutuunan ng pansin ang pagbabagong dulot ng pagdurusang iyon. Naiintindihan mo? May mga tao na puro tungkol lang sa pagdurusa ang sinasabi, pero hindi nila nakikita na maaaring may pagbabago. Diyan, papasok ang tanong dahil sinasabi rito, na ang Diyos. Hindi niya ibinalik ang buhay ni Job noong umiyak si Job, noong nagdalamhati si Job, noong nagreklamo si Job. Si Job pa nga, isinumpa pa niya ang araw ng kanyang kapanganakan, si Job. Maraming beses siyang nagreklamo, pero ibinalik lang ng Diyos ang kapalaran ni Job nang ipanalangin niya ang iba. Pero ito na nga mga kapatid, hindi lang basta tao ang ipinagdasal ni Job, kundi ang mga kaibigan niyang nakasakit sa kanya sa salita. Hinusgahan si Job ng kanyang mga kaibigan. Sinabing siya'y nagdurusa dahil may tinatago siyang kasalanan at nagawa niyang hindi kalugod-lugod sa Diyos. Pinuna siya ng mga kaibigan niya, hindi nila naunawaan ang sakit na nararamdaman niya sa pinakamahirap na panahon na pinagdaanan ni Job. Mga kapatid, kapag tayo'y may sakit, gaya ng trangkaso, ano ang nangyayari? Gusto mong alagaan at kaawaan ka ng mga tao, lalo na ng mga malalapit sa iyo, at igalang ang sakit at paghihirap mo. Pero mga kapatid, ang mga kaibigan ni Job, ilang araw silang nasa tabi niya, puro masasakit na salita lang ang binibitawan nila, puro paghusga. Alam niyo ba kung ano ang nangyari, mga kapatid? Nagdasal si Job para sa kanyang mga kaibigan, humihiling ng awa mula sa Diyos para sa kanila. Pagkatapos, ibinalik ni Diyos ang buhay ni Job. May aral akong natutunan mga kapatid. Madalas hinihintay ni Diyos ang ating pagbabago. Naalala niyo ba ang sinabi ko kanina? Baka ikaw ay dumadaan sa isang disyerto at taon-taon, paulit-ulit ka lang umiikot sa disyertong iyon. Dapat nalampasan mo na iyan. Alam mo ba kung bakit baka hindi pa rin nagbabago ang buhay mo?
Dahil hindi mo pa natutunan ang leksyon. Hindi mo hinayaan ang Espiritu Santo na baguhin ang puso mo. Patuloy kang gumagawa ng kasalanan at masasamang gawi. Ayaw mo ring magsisi at magbago. Kaya, sa kasong ito, dito si Job, hindi siya nagdasal ng kahit anong panalangin. Mahirap ang panalangin niya para sa mga kaaway. Dahil ang dati niyang mga kaibigan ang naging kaaway niya. Gets mo? At mga kapatid, ito ang tanong, ilan sila ngayon? Sila ay nananatili. Sagot na humihiling ng mga himala. Pero hindi sila handang magpatawad sa mga nanakit sa kanila. Hindi sila handang ipagdasal ang mga taong sumakit o nagdulot ng masama sa kanila. Mga kapatid, sinabi ni Jesus na kung di tayo magpatawad, di rin tayo patatawarin ng Ama. Kaya para ikaw ay maibalik, kailangan mo munang magbago. Naiintindihan mo? Nakita ko na ang maraming mag-asawa at magkakapatid na naibalik na dati akala mo'y wala ng solusyon. Sa kasamaang palad, wala na talagang paraan. Ang pinakamabuting gawin ay maghiwalay na lang. Pero kapatid, alam mo ba kung ano ang nangyari? Nagdasal sila para sa isa't isa. Hiniling ng asawa sa Diyos na pagalingin ang sugat ng kanyang kabiyak. Minsan nagdadasal ka para ayusin ang relasyon nyo, pero dapat baguhin mo ang dasal mo. Alam mo ba kung ano dapat mong ipagdasal? Diyos. Pagalingin mo ang mga sugat ng aking asawa, pagalingin mo ang mga sugat ng aking mister. Ipakita mo sa kanya na ang ginagawa niya ay refleksyon ng naranasan niya sa bahay. Alam nyo, mga kapatid, madalas kapag hiningi natin sa Diyos na pagalingin ang ugat ng sugat sa damdamin, doon nagsisimula ang paghilom. Amen! Naniniwala akong kinakausap ka ngayon ng Espiritu Santo. Isulat mo sa komento ang Diyos. Panauliin mo ang aking buhay, o mas mabuti pa, isulat mo rin ito ng ganito. Isulat mo. Baguhin mo buhay ko. Alam mo kung bakit? Kapag binago mo ang iyong puso, ang Diyos ang mag-aalala sa pagpapanumbalik ng iyong buhay. Papuri sa Diyos. Tingnan niyo mga kapatid, mahalaga ang salita dito ngayon. May isang napaka-interesanting sinasabi rito. Na ibinalik ng Diyos ang kapalaran ni Job at binago ng Diyos ang kanyang buhay at ibinigay sa kanya ng doble ang lahat ng mayroon siya. Sa paraang ang ikalawang bahagi ng kanyang buhay ay mas maganda kaysa sa una. Pero may tanong dyan, mga kapatid, si Job, hindi niya nakuha lahat ng nawala sa kanya gaya ng inaasahan natin. Naintindihan mo ba, Diyos? Gumawa siya ng mga bagong bagay at ang mga anak na kinuha at inagaw ng kaaway. Sa kasamaang palad, hindi na bumalik ang mga anak dahil pumanaw sila. Ngunit binigyan siya ng Diyos ng mga bagong anak, mga bagong kaibigan, at dumating ang panibagong panahon ng kasaganaan. Mas umunlad pa ang buhay ni Job kaysa dati. Mga kapatid, ang gusto kong sabihin ay ganito. Ang Diyos, hindi niya gusto ang paulit-ulit na bagay. Ang Diyos ay Diyos na gumagawa ng lahat ng bago. Amen. Naalala ko nung bagong tanggap ako kay Kristo, kakahiwalay ko lang noon sa isang babae na hindi naglilingkod kay Kristo. Nililigawan ko siya noon bago pa ako makakilala kay Jesus. At noong ako'y nagbagong loob, nagsimula akong manalangin. Hinihiling sa Diyos na ibalik ang aming relasyon. Mga kapatid, nagsimula akong magdasal tungkol dito. Habang binabasa ko ang Biblia, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo ang salita ng Diyos. Sa huling kabanata ng pahayag, sa isang talata, nilinaw ng Espiritu Santo ang aking isipan at puso. At sa talatang iyon, ganito ang sinasabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Mga kapatid, ang Diyos mismo ang nagsasalita doon. Sa konteksto, ang Diyos ay nagsasalita tungkol sa bagong langit, bagong lupa. Nagsasalita siya tungkol sa bago. Ang Jerusalem ang lugar kung saan tayo maninirahan kasama si Kristo kapag makakasama natin siya magpakailanman. Ngunit ng oras na iyon, nangusap sa akin ang Espiritu Santo. Mahilig akong gumawa ng mga bagong bagay. Gusto kong magdala ng bagong bagay sa buhay mo. Naiintindihan mo? May bagong simula na inihanda ng Diyos para sa iyo. Siyempre, may mga bagay na kayang ibalik o ayusin ng Diyos, mga kapatid, tulad ng kasal. Hindi ko sinasabi dito na tapusin mo ang kasal mo at magsimula ng bago. Sa tao, ito ang madaling daan, pero kayang ibalik ng Diyos. Ang gusto kong sabihin ay maaaring ito ay maging isang bagong simula, bagong kaligayahan, bagong pagkakaisa ng pamilya sa inyong tahanan. Amen. Iyan ang inihanda ng Diyos para sa iyo. Bagong panahon na ito, wala na ang sakit, sama ng loob at sugat ng nakaraan.
Kayang pagalingin at ibalik ng Diyos ang iyong sarili. Luwalhati sa Diyos. Amen. Naiintindihan mo ba yon? Naalala ko yung hari sa Biblia na pinakamasama sa Israel. Ang lalaking ito ay tinawag na Manases. Si Manases ay isang lalaking sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At hindi lang yon, pinipilit pa niyang sambahin ng mga tao ang ibang Diyos. At tuwing may propeta ng Diyos na tumatayo para paalalahanan siya, tinatanggihan niya, nilalait niya, wala siyang takot sa Diyos. Pero mga kapatid, sabi sa Biblia, dumating ang mga kaaway niya. Kinuha siya ng mga kaaway. Nilagyan siya ng kawit sa ilong, tinalian siya at dinala siyang alipin. Mga kapatid, nagdusa siya at nabayaran na ang lahat ng ginawa niya. Alam niyo ba, mga kapatid, nang siya'y nasa pinakamababa, nagpakumbaba siya ayon sa Biblia. Nagsimula siyang tumawag at magsalita sa Diyos. Panginoon, patawarin niyo po ako, sobra ang mga pagkakamali ko. Naging suwail ako, napaka-ignorante ko sa inyo at sa mga bagay na sinasabi niyo sa akin. Patawarin niyo po ako, Diyos, maawa po kayo sa akin mga kapatid. Sabi sa Biblia, dahil sa panalangin na yon na ginawa niya, ibinalik ng Diyos ang buhay ni Manases. Ibinalik din ng Diyos ang kanyang paghahari. Mga kapatid, may bagong ginawa ang Diyos sa buhay ng taong ito. Alam niyo kung bakit? Dahil nagbago ang puso niya. Hindi ginawa ito ng Diyos dahil karapat-dapat siya, kundi ginawa ito ng Diyos dahil nakita ng Diyos sa puso niya ang isang pusong mapagpakumbaba, isang pusong nabago. Kapag nakita ng Diyos ang pusong mapagpakumbaba, hindi siya makakatanggi. Ayon sa Biblia, nasa pinakamataas mang trono siya, bumababa at yumuyuko pa rin siya para sa taong iyon. Hindi mahalaga kung ano ang nawala sa iyo hanggang ngayon, hindi mahalaga ang mga paghihirap na naranasan mo hanggang ngayon. Kayang baguhin ni Jesus ang iyong kwento simula ngayon. Amen. Gusto kitang ipagdasal ngayon sa espesyal na paraan para sa Diyos. Unang gawin ay baguhin ang puso at alisin ang sama ng loob, kalungkutan at hinanakit. Pagkatapos, magdarasal tayo kay Diyos para simulan ang pagpapanumbalik. Madalas, mahirap ito pero kailangan pa rin. Araw-araw ay parang isang ladrilyo na ilalagay para muling itayo ang mga pader ng iyong buhay. Amen. Ngayon pahiran ko ng langis ang kamay ko, ngunit may mahalaga akong gustong hilingin sa iyo. Maaaring naririnig mo ang mga panalangin dito araw-araw at baka hindi mo pa nagawang ibahagi ang ganitong panalangin. Huwag kang matakot o mahiya. Kaya mong magligtas at magbago ng buhay. Amen. Ibahagi natin ang biyaya. Naniniwala ako mga kapatid na dapat nating dalhin ito sa iba. Kaya, pagkatapos ng panalangin, huwag agad umalis sa video na ito. Ibahagi mo ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Ayos ba? Luwalhati sa Diyos. Kaya ipikit mo ang iyong mga mata. Gusto kitang ipagdasal ngayon. Aleluya, Panginoon kong Diyos at aking Ama. Nais kitang pasalamatan para sa salitang ito. Nais kitang pasalamatan para sa panibagong araw sa iyong presensya. O Panginoon, dakila at mahalagang sandali ito. Salamat Diyos. Kaya hindi relihiyon ang ipinapangaral, kundi ang relasyon na maaari naming magkaroon sa iyo sa pamamagitan ni Jesus. O Diyos, iniunat ko ang kamay ko at hinihiling na baguhin mo ang buhay ng lalaking ito at babaeng ito. Ama, ang iyong salita ay nangusap sa amin. Panginoon, pinakalma mo ang aming puso at naghatid ng malaking pahayag. Ngunit ngayon, hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na huwag lang manatili sa mga salita, kundi patawarin mo ang aming mga kasalanan. O aking Ama, kami ay napakaraming pagkukulang, napakasasama naming makasalanan, Ama. Nagkasala kami sa pamamagitan ng aming mga mata, sa mga salita, sa mga gawa. Kailangan namin ang iyong kapatawaran, Jesus. Kaya naman, hinihiling ko sa iyo ngayon, tulungan mo kaming mapagtagumpayan Tulungan mo kaming sundan ang landas na inihanda mo para sa amin. O aking Diyos, ako'y nananalangin, Panginoon, para sa babaeng ito na hanggang ngayon ay hindi pa naging masaya sa kanyang buhay pag-ibig. Marahil dahil sa mga sugat sa damdamin, marahil dahil sa mga kasalanan ng idolatria, marahil dahil sa napakaraming dahilan. Ama, ikaw lang ang nakakaalam. Hinihiling ko, Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan anuman ang nagawa namin. Naniniwala kami sa iyong kapatawaran, biyaya at pagtubos sa dugo ni Jesus. O aking Diyos, ibalik mo ang buhay ng lalaking ito na kadalas ay tila natigil, parang walang nangyayari, walang umuunlad. O Diyos, baguhin mo ang kapalaran ng lalaking ito at tingnan mo ang iyong bayan.
Sa mga sandaling ito, may mga taong umiiyak dito. Ama ko, mga taong nangangailangan ng himala. Ngunit, Panginoon, narito kami na bukas ang aming mga puso. Humihiling sa iyo, baguhin mo ang aming kalooban. Tulungan mo kaming mapagtagumpayan ang mga bagay na naglalayo sa amin sa iyo, ang mga kalungkutan, ang mga sakit ng nakaraan. Nais naming laging sumama sa iyo, Diyos ko, araw-araw. Gaya ni Manases, Ama, ibalik mo ang buhay ng iyong mga anak tulad ng pagbalik mo sa aking buhay. Narito ako ngayon, nangangaral ng iyong pag-ibig. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, ihanda mo ang bago at mas mabuti para sa bawat isa sa iyong mga anak, o Diyos ko. Madalas mali ang dasal natin at di alam paano humiling, pero alam ng Panginoon ang layunin ng bawat isa. Ama, may mga tao rito na sobrang bagsak na at di alam ang pupuntahan. Kailangan nila ang iyong tulong, ang iyong awa, Diyos. Sinasabi ng iyong salita na ililigtas mo kami sa lahat ng aming mga paghihirap. Naniniwala akong magsisimula na ang bagong panahon sa ating buhay. Ayaw naming matulad sa Israel sa disyerto na paikot-ikot ng 40 taon dahil sa pagsuway, katigasan ng ulo at pamumusong. O Diyos, linisin mo ang aming puso, labi at isipan. Nais naming bigyang kaluguran ang Panginoon simula ngayon. Nais naming lumakad sa pagsunod at nais ka naming paglingkuran dahil sa pag-ibig, hindi dahil sa obligasyon. Hindi dahil may nagsabi sa amin, kundi dahil ngayon ay napagtanto namin na si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan niya. O Jesus, nais ka naming makasama araw-araw. Kaya naman sa iyong pangalan, ako nananalangin at pinagpapala ko ang mga taong ito. At hinihiling ko sa iyo, manatili ka sa amin, Panginoon, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat sa iyo. Amen! Kaluwalhatian sa Diyos! Alleluia!